May ibang mga lalaki na muling nagkatawang tao sa ibang mundo na may mga maalamat na espada o dugo ng dragon, pero paano ako? Nagising ako sa isang kalawangin na barkong pangkargamento sa gitna ng isang patay na karagatan kasama ang 24 na sumisigaw na babae. 40 degree na ang temperatura, wala kaming pagkain, wala kaming tubig, at malinaw na nakasaad sa asul na panel sa paningin ko, mga punto ng pagmamahal, 0 oras hanggang sa matinding dehydration, 18 oras. Nakakabingi ang ingay. 24 na batang babae ang nagpapanik sa napakainit na kubyerta. Sinuri ko sila. Ang ilan ay nakasuot ng medical scrub, ang iba ay pang-opisina, ang ilan ay nakasuot ng athletic wear. Iba't ibang uri ng kasanayan, nakasalukuyang ganap na paralisado dahil sa hysteria. Ako lang ang lalaki. Sa sitwasyon ng kaligtasan, ang minorya ang nagiging dahilan ng pagkakasala. Isang batang babae na nakasuot ng punit na damit na gawa sa mga taga-disenyo ang humakbang paharap. Zhao. Nakilala ko agad ang tipo ng babae, mayaman, may karapatan, sanay magbigay ng utos. Ikaw, sigaw niya, sabay turo sa akin gamit ang isang maayos na daliri. Dinakip mo kami. Talian mo siya hanggang sasabihin niya kung nasaan kami at ibigay sa amin ang tubig. Nag-iba ang tingin ng mga tao. 24 na peres ng desperado at galit na mga mata ang nakatitig sa akin. Kung magiging pisikal ito, magpapayat ako. Tumitimbang ako ng 70 kilo. Isang grupo ng mga takot at uhaw na babae ang magwawara sa akin. Hindi ako nakikipagtalo. Ang pakikipagtalo ay nagsasayang ng kalorya. Ang sistema lang ang sandata ko, pero sa ngayon, wala itong silbi. Ito ay isang sistema ng pagmamahal. Ngunit narito ang punto, hindi nito tinatanggap ang mga peking damdamin, takot, o pag-arte. Para makakuha ng puntos, kailangan talagang makaramdam ng pasasalamat, paghanga, o pagmamahal ang isa sa mga babaeng ito para sa akin. Sa ngayon, gusto nila akong ibato ng labis. Imposible silang akitin sa matematika. Kailangan ko ng pakinabang. Tinalikuran ko si Zhao at naglakad patungo sa kalawangin na hatch sa ibaba ng kubyerta. Huwag niyo siyang hayaang makatakas, sigaw ni Zhao, ngunit ang pag-aatubili ang nagpapanatili sa kanila sa itaas na kubyerta. Mabuti. Hayaan silang maghurno sa ilalim ng araw. Ang ibabang kubyerta ay isang pugon. Sinuri ko ang silid ng makina. Patay na ang mga makinarya. Pero gumagana pa rin ang pangunahing pisika. Ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng inihaw na metal na katawan ng barko at ng mas malamig na dagat sa ibaba ay lumilikha ng kondensasyon. May nakita akong sirang tubo ng coolant sa pinakamadilim na sulok. Patak-patak, ang malabong tubig ay bumabagsak sa kinakalawang na uka. Pinunit ko ang manggas ko, ibinabad ito sa poodle, at piniga ang likido sa isang walang laman na plastik na takip ng langis na nakita ko sa sahig. Kalahating tasa. Marumi ito, mainit, at parang kalawang ang lasa, pero basa. Wala akong affection points, ye. Ang pinakamurang item sa system store ay isang basic food ratio, at nagkakahalaga ito ng 2 ye. Kailangan ko ng transaksyon. Umakyat ako pabalik sa nakasisilaw na araw. Agad na hinarangan ni Zhao ang aking daan, nang makita niya ang takip sa aking kamay. Ano yan? Ibigay mo na sa akin. Ngayon na. Tiningnan ko siya. Kung ibibigay ko sa kanya, iisipin niyang tinakot niya ako para gawin yon. Walang tunay na pasasalamat. Walang li. Ito ay magiging isang mapaminsalang pamumuhunan. Nilagpasan ko lang siya, hindi pinansin ang kanyang galit na pagbuntong hininga. Sinulyapan ko ang karamihan. Kailangan ko ng isang taong nasasaktan. Isang taong nakakaintindi sa lubos na kahalagahan ng kalahating tasa ng tubig na ito. Nahagip ng aking mga mata ang isang batang babaeng nakasiksik sa bakal na rehas. Hindi pa siya sumigaw kahit minsan. Pumutok ang kanyang mga labi, walang laman ang kanyang mga mata at pagod na pagod. Lin. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Hindi ako umimik. Iniabot ko lang ang kinakalawang na takip. Napaigtad siya habang nakatingin mula sa maruming tubig patungo sa mukha ko. Inaasahan niya ang isang kondisyon. Uminom ka, mahina kong sabi. Tinanggap niya ito nang nanginginig ang mga kamay at ininom ito ng isang lunok. Umubo siya ng malakas, ngunit epektibo ang basang pakiramdam. Tumingala siya sa akin. Hindi nang may takot. Hindi nang may paghihinala.
kundi nang may wagas at walang bahid na ginhawa. Target, Lin emosyon, tunay na pasasalamat. Positibo 1-0 puntos ng pagmamahal. Kabuang balanse 1-0 Li. Sa wakas, binuksan ko ang system interface. 1-0 Li. Ang rasyon ng military en route ay nagkakahalaga ng 2 Li. 10 binawasan ng 2 ang natitira sa akin na 8. Binili ko ito. Isang matibay at berdeng bloke ng plastik ang bigla na lang lumitaw sa aking walang lamang kamay. Agad na tumigil ang sigawan sa kubyerta. Mabigat ang katahimikan. Natigilan ang 24 na batang babae, nakatitig sa imposibleng bagay na nasa kamay ko. Napaawang ang bibig ni Zhao. Pinunit ko ang pakete. Naamoy ko ang maalat na amoy ng naprosesong karne ng baka. Makinig ka sa akin, sabi ko, ang boses ko ay parang dinadala sa gitna ng pagod. Hindi kita dinala rito. Pero ako lang ang dahilan kung bakit hindi ka mamamatay sa gutom. Sinuri kong muli ang sistema. Ang barko ay parang kabaong na metal. Wala tayong mga kagamitan at espasyo. Kailangan natin ng lupa. Kumikinang ang core module na kailangan ko sa interface. Module 1, pangunahing pagtawag sa isla. Halaga, 8 Li. Bilhin mo, utos ko sa isip. Balance, 0 Li. Nanginginig ang karagatan. Hindi ito alon. Ito ay isang malakas na lindol na nagmumula sa kailaliman. Muling sumigaw ang mga batang babae, nakakapit sa riles, habang marahas na umuuga ang napakalaking barkong pangkargamento. 100 metro mula sa aming daungan, kumukulo ang itim na tubig. Pumupunit sa ibabaw ang matutulis na abuhing bato, kasunod ang makakapal at hindi natural na berdeng baging at maputlang mga puno. Isang napakalaking tipak ng lupa ang pilit na umaahon sa dagat, na nagdulot ng malakas na alon na humahampas sa kinakalawang na katawan ng ating barko. Umungol ang barko, tumagilid ng napakalakas, at bumangga sa bagong hubog na baybayin. Tumutunog ang metal sa bato. Hindi kami nakaground. Pinunasan ko ang tubig alat sa aking mga mata. May lupain tayo. Pero habang tinitingnan ang madilim, masukal, at matayog na gubat ng isla sa harap natin, isa lang ang alam ko. Anumang nakatago sa mga punong iyon ay mas mahalaga kaysa sa 10 puntos para mabuhay. Sa wakas ay tumigil na ang paggiling ng metal sa bato. Ang barko ay nakahilig sa 15 degree na anggulo, mahigpit na nakasuksok sa mabatong baybay ng bagong isla. Nakatayo ako sa kubyerta, nakahawak sa kinakalawang na rehas. Hindi ito paraiso sa tropiko. Malupit ang isla. Ang matutulis at maitim na batong obsidian ay tumusok sa baybay na parang mga bali ng ngipin. Sa kabila nila, isang masukal na gubat ng maputla at kulay abo na mga puno na may dilikas na makakapal at malalaman na mga dahon ang nakausli sa init. Ang 24 na babae sa likuran ko ay tahimik na walang ekspresyon. Pansamantalang nalampasan ng pagkabigla ng isang isla na marahas na bumangon mula sa karagatan ang kanilang takot. Pero hindi nakakasunog ng kaloris ang pagkabigla. Ang takot ang nakakasunog. At di magtatagal magugutom na naman sila. Binuksan ko ang system interface. Balance, 0 Li. Ako na ang nagkwenta. Ang isang pangunahing rasyon ng militar ay nagkakahalaga ng 2 Li. Para makakain ng 25 tao, kailangan ko ng 50 Li kada araw. Para lang mabuhay. Sa ngayon, tuluyan na akong nalugi. Kung hindi ako makakahanap ng bagong mapagkakakitaan, lahat tayo ay magugutom bukas. Isang maliit na notification ang kumurap sa sulok ng aking paningin. Target, Lin emosyon, nagtatagal na pasasalamat. Passive income na nabuo, panandang pandagdag 1 Li kada oras. Lumingon ako. Nakaupo si Lin malapit sa hatch, hawak ang walang laman na plastik na takip na ibinigay ko sa kanya. Pinagmamasdan niya ako, nagtitiwala sa akin. Mabagal ang pag-agos ng puntos, pero panimula na ito. Huwag kang tumayo lang dyan. Binasag ng boses ni Zhao ang katahimikan. Nakabawi na siya ng lakas ng loob, kahit na ang kanyang damit na may disenyo ay may bahid na ng kalawang at asin. Nakarating na tayo sa lupa. Bumaba ka roon at maghanap ng hotel para sa atin, o telepono, o pagkain. Ikaw ang nagpatawag nitong tambak na lupa, di ba? Bumulong ang ilan sa ibang mga batang babae bilang pagsang-ayon. Ang ilan ay nakatingin sa kakaibang malalaman na mga dahon ng gubat.
Isang batang babaeng nakasalamin, parang estudyante ng biology, ang sumulyap sa mga puno. Ang mga dahong iyon mukhang makatas. Parang alo. Baka may tubig. Kung gayon, kunin mo na sila, utos ni Zhao sa kanya. Walang gumagalaw, sabi ko, pinuputol ng boses ko ang maalinsangan na hangin. Humarap ako sa kanila. Hindi ito resort. Hindi namin alam ang ecosystem. Hindi namin kilala ang mga mandaragit. Bago pa man makapagtalo si Zhao, isang napakalaking anino ang bumagsak sa gilid ng gubat. Ang mga maputlang puno ay nabali na parang mga tuyong sanga. Ang malakas na dagundong ng mga yabag ay umalingaw sa bakal na katawan ng aming barkong nakasadsad. 3 figura ang lumitaw mula sa hanay ng mga puno. Para silang humanoid, ngunit doon na nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Mahigit 3 metro ang taas nila. Ang kanilang balat ay kulay ng gasgas na granite, makapal at walang buhok. Mga kalamnan na parang mga kable na bakal ang nakatali sa ilalim ng kanilang laman. Nakasuot sila ng punit-punit na mga balakang nagawa sa balat ng malalaking halimaw, at sa kanilang mga kamay, hawak nila ang mga purong palakol na gawa sa mga malalaking bato na itinali sa mga puno, mga higante. Nabasag ang katahimikan sa kubyerta. Isang sama-sama at nakakakilabot na sigaw ang umalingaw mula sa mga kababaihan. Sumabog ang takot. Nagtakbuhan pa atras ang mga batang babae, nagkakatampuhan, sinusubukang magtago sa likod ng mga kinakalawang na bentilasyon at mga container ng kargamento. Isang pulang babala ang sumilay sa aking paningin. Babala, mataas na konsentrasyon ng takot ang natukoy sa 23 na kalahok. Nababarad ang new generation mula sa mga kalahok na ito. Nangibabaw ang takot kaysa sa pagmamahal. Naku! Takot ang kalaban ko. Kung takot sila, hindi sila makakabuo ng puntos. Kailangan kong pigilan ang pagkataranta na ito ngayon din. Ikiniling ng nangungunang higante ang kanyang malaking ulo, pinakinggan ang mga sigaw. Itinaas niya ang kanyang palakol na bato at nagpakawala ng isang malakas at nakabibinging dagundong na nagpatunog sa mga bintana ng barko. Mabigat siyang humakbang patungo sa katawan ng barko. Isang hampas lang ng palakol ay maaaring gumuho sa kinakalawang na bahagi ng barko. Dumalo ka sa likuran ko, sigaw ko, sabay lakad papunta sa gilid ng sirang rampa pababa sa mga bato. Tumimbang ako ng 70 kilo. Wala akong mga armas, walang baluti, at walang pisikal na lakas para labanan ang isang 3 metrong halimaw. Pero may utak ako, at mayroon silang teknolohiyang mula sa panahon ng bato. Tiningnan ko ang aking balanse. 3 oras na ang lumipas simula nang umangat ang isla. Balance, 3 li. Binuksan ko ang system store. Kailangan ko ng tactical advantage, isang bagay na manipulado sa primitive psychology. Nag-scroll ako sa mga sandatang hindi ko kayang bilhin at nakita ko ang seksyon ng mga gamit. Pagbili, magnesium flash grenade, civilian grade. Halaga, 2 li. Pagbili, plastic lighter. Halaga, 1 li. Kumpirmahin, bulong ko. Balance, 0 li. Isang maliit na silindrong canister at isang murang pulang lighter ang nahulog sa aking mga bulsa. Naglakad ako pababa sa nakahilig na rampa na bakal habang tumatapak sa madilim na mga bato. Nasunog ang aking sapatos dahil sa init ng isla. Tumayo ako sa pagitan ng napakalaking barkong metal at ng 3 paparating na higante. Tumigil ang pinuno. Tumingin siya sa akin, ang kanyang malalalim at itim na mga mata ay puno ng primitibong pagkalito. Maliit lang ako para sa kanya. Isang kulisap. Ngumisi siya, itinaas ang kanyang napakalaking palakol na bato, at naghandang durugin ako. Ipikit mo ang mga mata mo, sigaw ko sa barkong nasa likuran ko. Hinila ko ang aspili sa granada ng magnesyo, at inihagis ito ng direkta sa makakapal at hubad na paa ng higante. Agad kong tinakpan ang aking mga mata ng aking mga kamay at inikot ang aking ulo. Isang nakasisilaw at nakapangingilabot na kislap ng puting liwanag ang sumiklab sa dalampasigan. Ito ay kasinliwanag ng isang maliit na araw. Umungol ang higante hindi sa galit kundi sa purong sakit. Umalinggaw sa hangin ang tunog ng isang mabigat na palakol na bato na tumatama sa mga bato. Iminulat ko ang aking mga mata. Lahat ng 3 higante ay natutumba pa atras, nakahawak sa kanilang mga mukha, ganap na nabulag ng modernong kislap ng kemikal. Ngayon para sa ikalawang yugto. Mahika. Dali-dali akong pumulot ng isang tuyot at maputlang sanga na naputol sa gilid ng gubat.
Kinuha ko ang pulang lighter sa bulsa ko at pinaandar ito. Nagliyab ang maliit na apoy. Itinapat ko ito sa mga tuyong dahon ng sanga. Agad itong nagliyab na may matingkad na kulay kahel na apoy. Kinuskos ng higanteng pinuno ang kanyang mga luhaang mata, unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin. Ang unang nakita niya ay ako, ang maliit at mahinang nilalang, na nakatayong hindi gumagalaw, may hawak na apoy sa aking kamay nang hindi nasusunog. Para sa isang sinaunang kaisipan, ang apoy ay buhay. Ang pagkontrol sa apoy ng walang dahilan ay isang pagkadiyos. Nakatitig ang higante sa lighter, pagkatapos ay sa nasusunog na sanga, pagkatapos ay sa aking kalmadong mukha. Hindi niya alam na plastik at buten pala yon. Tanging ang mga elemento lamang ang kanyang nakikitang may ganap na kontrol. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang dalawa pang higante na kumukurap-kurap pa rin sa pag-aalis ng pagkabulag. May ungol siyang mabagsik at paos. Dahan-dahan, ang 3 metrong taas na halimaw ay lumuhod sa matutulis na bato, iniyuko ang kanyang ulo. Sumunod ang dalawa pa. Hindi sila sumalakay. Ngunit hindi rin sila umalis. Naupo sila nang magkakrus ang mga paa sa baybayin, inilalagay ang kanilang mga palakol na bato sa lupa sa harap nila, na epektibong humaharang sa tanging daan papasok sa gubat. Ito ay isang pagkubkob. Ligtas kami sa ngayon, ngunit nakulong kami. Hinipan ko ang nasusunog na sanga at bumalik sa barko. 24 na babae ang nakatitig sa akin mula sa rehas. Bahagyang nakanganga ang kanilang mga bibig. Nawala ang takot, napalitan ng lubos na pagkabigla. Napanood lang nila akong paluhodin ang 3 halimaw gamit lamang ang liwanag at isang maliit na apoy. Isang notification ang tumunog sa isip ko. Target, lean emosyon, malalim na paghanga at lubos na pagtitiwala. Ang passive degeneration ay tumaas sa 3 kada oras. Target, 4 na estudyante ng medisina. Emosyon, profesional na paggalang sa pamamahala ng krisis. Positibo 20 Target, 3 inhinyero. Emosyon, kuryosidad at gumaan ng loob. Positibo 15 Kabuang balance, 35 Pinayagan ko ang aking sarili na ngumiti ng bahagya. Bumabangon na ang ekonomiya. Naglakad ako pabalik sa rampa na bakal papunta sa kubyerta. Nakatitig sa akin si Zhao, ang kanyang arogante na maskara ay basag na basag. Ano-ano ka ba, bulong niya. Ako ang taong bumubuhay sa inyo, malamig kong sabi, habang nakatingin sa buong grupo. Ang mga halimaw sa labas ay primitibo, pero hindi sila hangal. Wala tayong pagkain, walang tubig, at nakulong tayo sa bangkang ito. Kung gusto mong mabuhay sa gabi, tapos na ang oras ng paglalaro. Itinuro ko ang babaeng nakasalamin na nagsalita kanina. Ikaw. Estudyante ka ba ng biology? Nauutal niyang sabi. Chen ang pangalan ko. Mabuti, Chen. Ikaw ang namamahala sa mga halaman. Gusto kong alamin mo kung ang mga matatabang dahon na iyon ay nakakalason ng hindi umaalis sa barko. Humarap ako sa iba. Sino rito ang may pagsasanay sa medisina? 4 na batang babae ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Kayo ang mga mediko. Lusubin inyo ang infirmary ng barko. Tipunin inyo ang lahat ng benda, tableta, at patak ng iodine na mahahanap ninyo. Pagkatapos ay tiningnan ko ang isang grupo ng mga batang babae na nakasuot ng praktikal na sapatos at maong. May mga inhinyero o arkitekto ba? 3 batang babae ang humakbang paharap, mukhang kinakabahan, ngunit nakapokus. Ikaw ang aking mekaniko. Patay na ang barkong ito, ngunit puno ito ng metal, mga tubo, at mga kable. Maghanap ka ng kahit anong magagamit natin bilang sandata o kagamitan. Kailangan natin ng mga sibat, kailangan natin ng mga lubid, at kailangan natin ng isang pandepensang perimeter. Sa wakas ay tumingin ako kay Zhao. Napaigtad siya ng matitigan ko. At ikaw, sabi ko sa kanya. Dahil mahilig kang mag-utos, ikaw ang bahala sa inventaryo. Bilangin mo ang bawat piraso ng pagkain at patak ng tubig sa barkong ito. Magsinungaling ka sa akin tungkol sa isang cracker, at ikaw ang unang itatapon ko mula sa barkong ito. Walang nakipagtalo. Ang takot sa mga higante sa labas, kasama ang mga imposibleng bagay na nakita nilang ginagawa ko, ay nagtatag ng isang bagong hierarkiya. Tiningnan ko ang system panel ko. 35
Hindi pa ito sapat para makabili ng translator module, pero sapat na ito para makabili ng ilang basic tools para sa bago kong workforce. Wala akong maalamat na espada o dugo ng dragon. Pero mayroon akong 24 na desperado at bihasang babae, isang sistemang tumatakbo batay sa kanilang tiwala, at isang islang dapat sakupin. Panahon na para magtayo ng base. Ang sumunod na 4 na oras ay naging isang gumaganang, kahit na desperado, na kampo ng puwersahan ang kalawang na barkong pangkargamento. Nakatayo ako sa itaas na kubyerta, pinapanood ang 24 na babaeng nagtatrabaho. Ang takot ay napalitan ng isang matinding pangangailangang mabuhay. Lumapit sa akin si Lin, pinunasan na niya ang dumi sa mukha niya at itinali ang buhok niya patalikod. Hindi na siya nanginginig. Lihong, sabi niya, hawak ang isang clipboard na kanyang nakuha mula sa kabin ng kapitan. Nagawa ng mga inhinyero na tanggalin ang 6 na tubo na bakal mula sa sirang boiler. Ginamit nila ang grinding wheel ng barko upang hasain ang mga dulo. Mayroon kaming 6 na krudong sibat. Sinubukan ng biology team, sa paunguna ni Chen, ang mga matatabang dahon mula sa gilid ng gubat. Ang mga ito ay lubhang mapait, bahagyang nakalalason kung kinakain ng hilaw, ngunit ang pagpapakulo sa mga ito ay nagpapawalang bisa sa lason. Nagbubunga ito ng makapal at malastarchy na paste. Tumango ako. Mabuti. Kumusta naman ang tubig natin? Naglagay ang medical team ng condensation trap gamit ang mga plastik na trapal at ang natitirang mga tubo ng coolant ng makina. Nakakagawa ito ng humigit kumulang 3 litro sa isang araw. Pero ang pagkain. Nag-alangan si Lin, ang isang rasyon ng militar at isang balde ng pinakuluang leaf paste ay hindi makakakain ng 25 tao ng higit sa 2 araw. Nanghihina na ang mga tao. Tama siya. Binuksan ko ang aking system interface. Passive degeneration, positibo 1-2 yi. Kabuang balance, 47 yi. Ang tiwala mula sa mga inhinyero, ang respeto mula sa mga mediko, at ang patuloy na pasasalamat ni Lin ay unti-unting pumapasok. Ngunit ang isang bloke ng sustansya ay nagkakahalaga ng 2 yi. Ang pagbili ng sapat para mapakain ang lahat ay agad na magbubura sa akin, at wala nang maiiwang kapital para sa mga pag-upgrade. Hindi ko kayang patakbuhin ang isang welfare state. Kailangan ko ng permanenteng mapagkukunan ng pagkain. Bago pa ako makapagplano, nakarinig ako ng mga yabag sa likuran ko. Si Zhao iyon. Nalinis niya ang kanyang damit na pangdisenyo, kahit sira-sira pa rin ito. Lumapit siya sa akin, ang kanyang tindig ay ibang-iba sa sumisigaw na batang iyon kaninang umaga. Nakarelax ang kanyang mga balikat, na lalaki at malambot ang kanyang mga mata. Huminto siya ng hindi komportable, at marahang inilapat ang isang kamay sa aking dibdib. Lihong, bulong niya, ang boses ay may bahid ng artipisyal na tamis. Ang hirap ng pinaghirapan mo ngayon. Iniligtas mo kami mula sa mga halimaw na yon. Ako. Natakot ako kanina, hindi ko alam ang sinasabi ko. Pero nang makita kitang gumalaw, pakiramdam ko ay ligtas ako. Sa tingin ko naiintindihan na talaga kita ngayon. Yumuko siya, bahagyang nakaawang ang mga labi, na nag-aalok ng isang malinaw at hindi mapagkakamalang paanyaya. Siguro pwede nating paghesyan ang rasyon ng militar. Tayong 2 lang. Maaari akong maging lubos na nagpapasalamat. Hindi ako gumalaw. Tiningnan ko lang ang asul na holographic panel na nakaabang sa tabi ng ulo niya. Target, Zhao. Emosyon, panlilinlang, manipulasyon, nakatagong paghamak. Nabuo ng Yi, 0. Ang sistema ay ganap. Hindi ito maaaring i-hack sa pamamagitan ng murang pag-arte. Hinawakan ko ang pulso niya, tinanggal ang kamay niya sa dibdib ko, at binitawan iyon na parang may impeksyon. 0, malamig kong sabi. Kumurap si Zhao, na wala ang mapangakit niyang ngiti. Ano? Wala, ulit ko habang umatras. Iyan lang ang eksaktong laki ng tunay na pasasalamat mo sa akin. Pakiramdam mo hindi ka ligtas. Gutom ka. Akala mo magagamit mo ang katawan mo para makakuha ng meal ticket, kahit hindi ka naman talaga gumagawa ng mabibigat na bagay. Namutla ang mukha niya, pagkatapos ay namula sa matinding pula. Nabasag ng tuluyan ang kanyang maskara. Mayabang kang kupal. Akala mo bahari ka dahil may lighter ka at may mga pakulo ka sa parlor. Nagugutom na kami. Hindi ako kumakain ng mga nakalalasong dahon habang nag-ipon ka ng totoong pagkain. Tama ka, pantay kong sabi.
Hindi mo kakainin ang mga dahon. Wala kang kakainin. Lin, bawasan mo ang rasyon ni Zhao sa 0 sa susunod na 24 na oras. Hindi siya kumakain hanggat hindi siya nakakatulong. Tumango agad si Lin at isinulat ito sa kanyang clipboard. Napasigaw si Zhao sa pagkadismaya. CJ, gutumin mo ako. Tignan mo kung gaano katagal ang maliit mong diktadurya. Lumingon siya at padabog na tumakbo patungo sa mga ibabang kubo. Sa loob ng ilang minuto, nasaksihan ko siya at ang 3 sa kanyang malalapit na kaibigan, mga batang babaeng gumugol ng huling 4 na oras sa pagrereklamo sa halip na magtrabaho, ay kinuha ang balde ng hindi pinakuluang, nakalalasong mga dahon at ikinulong ang kanilang mga sarili sa tirahan ng mga tripulante. Dapat ba natin silang pigilan? Tanong ni Lin na mukhang nag-aalala. Magkakasakit ang mga dahong iyan. Hayaan mo sila, sabi ko. Hindi maaaring gumana ang isang base kasama ang mga parasito. Malalaman nila ang kapalit ng paghihimagsik bukas ng umaga. Ibinalik ko ang aking atensyon sa tunay na problema. Ang 3 higante ay nakaupo pa rin sa mabatong baybayin, ang kanilang mga palakol na bato ay nakapatong sa kanilang mga kandungan. Binabantayan nila ang gubat. Sa kabila nila ay naroon ang isang napakalaki at hindi pa nasusukat na ekosistema na puno ng mga kalorya. Lin, dalhan mo ako ng isa sa mga pinatulis na tubo na bakal na ginawa ng mga inhinyero, utos ko. Tumakbo siya pababa sa lalagyan at bumalik na may dalang mabigat at hanggang metrong haba na tubo na bakal. Ang dulo nito ay dinurog hanggang sa maging isang malupit at makintab na dulo. Ito ay mabigat, perpektong balanse, at mas matibay kaysa sa mga malutong na sandatang bato na dala ng mga higante. Tiningnan ko ulit ang balance ko. 47 li. Binuksan ko ang system store at pumunta sa communication modules. Binili, Universal Translator, Local Primitive Dialect. Halaga, 40 li. Malaking puhunan yon. Muntik na akong malugi dahil dito. Pero kung walang komunikasyon, hindi ko mamanipula ang mga higante. Bilhin mo, utos ko. Balance, 7 li. Module activated. Na-download na ang mga algorithm ng wika. Biglang sumakit ang ulo ko ng ilang segundo habang umuukit sa utak ko ang mga hindi pamilyar at paulit-ulit na pantig. Kinuha ko ang bakal na sibat at naglakad pababa sa rampa na bakal, humakbang sa mga batong panghurno. Agad na tumayo ang 3 higante, ang kanilang malalaki at matipunong pangangatawan ay nagbabalot ng mahahabang anino sa akin. Hinawakan ng pinuno ang kanyang palakol na bato, maingat akong tinitigan. Naaalala pa rin niya ang nakasisilaw na kislap ng granada at ang apoy mula sa aking kamay. Huminto ako 5 metro ang layo sa kanya. Itinapat ko ang mapurol na dulo ng tubo na bakal sa bato at tumingala. May alok ako, sabi ko. Sa sarili kong pandinig, nagsalita ako ng Ingles. Pero mula sa nanlalaking mata ng higante, alam kong narinig niya ang perpekto at walang kapintasang pagsasalita ng higante. Umungol ang pinuno, ang kanyang boses ay parang 2 batong naggigiling. Ang gumagawa ng apoy ay nagsasalita ng wikang pambansa. Anong alok? Mahina ang mga armas mo, sabi ko, sabay turo sa kanyang purong palakol na bato. Mga tipak ng bato. Nababasag ang bato sa baluti ng mga halimaw sa gubat. Metal ang hawak ko. Inihagis ko ang matutulis na tubo na bakal sa lupa sa pagitan namin. Matinis na tumama ang metal sa mga bato. Nag-atubili ang higanteng pinuno, saka humakbang paharap at kinuha ito. Ang kanyang malaki at magaspang na kamay ay pumulupot sa bakal. Inihampas niya ito ng 1 beses. Sumipol ang hangin. Tinamaan niya ang dulo ng isang kalapit na batong obsidian. Nabasag ang bato. Nanatiling buo ang bakal na sibat, kumikinang sa araw. Nanlaki ang kanyang maitim na mga mata. Para sa isang kulturang mula sa panahon ng bato, ang hinulma na bakal ay isang himala sa teknolohiya. Sandata ng mga Diyos, ungol niya habang pinapahid ang matalas na talim gamit ang makapal na daliri. Tumingin siya sa akin. Ano ang kailangan ng gumagawa ng apoy? Pagkain, simpleng sagot ko. Sariwang karne. Hindi dahon. Hindi mga tira-tirang pagkain. Kapalit ng sandatang ito, magdadala ka ng sapat na karne para sa aking mga kababayan ngayong gabi. Kung papayag ka, gagawa ako ng mas maraming sandata para sa inyong tribo. Tinignan ng pinuno ang 2 higante sa likuran niya.
Tumango sila ng may pananabik, nakatitig sa tubo na bakal ng may hindi nakatagong kasakiman. Tinatanggap namin ang kalakalan, ungol ng pinuno. Ang mga ironback ay nangangaso malapit sa ilog. Papatay kami ng isa. Babalik kami bago lumubog ang araw. Lumingon sila at naglaho sa masukal at maputlang gubat, dala ang sibat. Dahan-dahan akong huminga ng malalim, ramdam ang pagkawala ng tensyon sa aking mga balikat. Nagbunga ang sugal. Palaging natatalo ng teknolohiya at kalakalan ang brutal na puwersa. Naglakad ako pabalik sa barko. Pagkalipas ng 4 na oras, nang papalubog na ang araw sa ilalim ng abot tanaw at magkulay lila ang langit, isang malakas na kalabog ang yumanig sa mga bato. Bumalik na ang mga higante. Itinapon nila ang bangkay ng isang nilalang sa dalampasigan. Mukha itong baboy ramo, ngunit kasinlaki ito ng isang maliit na kotse na babalutan ng makakapal at maitim na kaliskis. Ang lalamunan nito ay saktong-sakto ang pagkakatusok ng sibat na bakal. Inihagis ng pinuno ang isang napakalaking tipak ng hilaw at duguan na karne sa kubyerta ng aming barko. Tumitimbang ito ng hindi bababa sa 40 kilo. Marangal ang kalakalan, tagagawa ng apoy, ungol ng higante, habang mahigpit na nakahawak sa bakal na sibat bago umatras sa hanay ng mga puno upang bumuo ng sarili nilang kampo. Ang mga batang babae sa kubyerta ay nakatitig sa bundok ng sariwang karne nang may lubos na katahimikan. Medical team, tingnan niyo kung may mga parasito, utos ko, binasag ang katahimikan. Mga inhinyero, magpaninas kayo gamit ang tuyong kahoy mula sa dalampasigan. Culinary team, ilabas niyo ang inyong mga kutsilyo. Kakain tayo mamayang gabi. Pagkalipas ng 1 oras, napuno ng amoy ng inihaw na taba ng baboy ang maalat na hangin ng gabi. Ang 20 tapat na dalaga ay nakaupo sa paligid ng nagliliyab na apoy sa metal na kubyerta, pinupunit ang mainit at tumutulo ng mga piraso ng karne. Umalinggaw ang tawanan at luha ng ginhawa sa buong gabi. Busog na busog sila. Ligtas sila. At alam na alam nila kung sino ang nagbigay nito. Naupo ako sa isang kahon, kumakain ng inihaw na tuhog na inihanda ni Lynn para sa akin. Binuksan ko ang aking system interface. Target, Lynn emosyon, lubos na debosyon, positibo 5-0 Li. Target, 3 inhinyero. Emosyon, labis na pagmamalaki at pasasalamat. Positibo 4-5 Li. Target, 16 na manggagawa mediko. Emosyon, malalim na paggalang at ginhawa. Positibo 1-2-0 Li. Kabuang balanse, 222 Li. Sumabog ang aking kabisera. Opisyal nang umuunlad ang ekonomiya. Mula sa madilim na mga kubo sa ibaba, narinig ko ang tunog ng pagsusuka. Si Zhao at ang kanyang 3 rebelde ay labis na nagkasakit, isinusuka ang nakalalasong mga dahong hindi pa pinakuluan na kanilang ninakaw. Sila ay gutom na gutom, may sakit, at nakaupo sa dilim, habang ang iba pang mga miyembro ng barko ay nagpipista sa ilalim ng mga bituin. Dapat ko ba silang bigyan ng tubig? Mahinang tanong ni Lynn habang naupo sa tabi ko. Sabi ko. Pero bawal ang karne. Talagang mahigpit ang mga patakaran sa base. Bukas, lilinisin nila ang mga pasilyo at kuskusyunan. Saka lang sila kakain. Tumingin ako sa madilim na gubat. Nakaligtas kami sa unang araw. Mayroon kaming pinagkukunan ng pagkain, lakas paggawa, at kapital. Ngunit binanggit ng mga higante ang mga likod bakal. Kung ang isang baboy ramo sa islang ito ay kasing laki ng isang kotse, at may kaliskis na baluti, kakailanganin namin ng higit pa sa 6 na tubo na bakal para mabuhay sa linggong iyon. Sumisikat ang araw sa ibabaw ng maputla at kulay abong gubat, na naglalagay ng mahahabang at tulis-tulis na anino sa kubyerta ng rust bucket. Iyan ang pangalang ibinigay ko sa barko. Hindi na ito basta sasakyang dagat lamang, ito ang pundasyon ng ating kabihasnan. Nakatayo ako sa tulay, nakatitig sa translucent blue screen sa aking paningin. Kasalukuyang katayuan, lihong, mga puntos ng pagmamahal, Yi, 222, populasyon, 25 tao, 3 higanteng kakampi, teritoryo, naka-ground na barko ng kargamento, 50 metro na baybayin. Pang-araw-araw na kita, 100 Yi, nagpapatatag. 222 puntos. Noong una, 1 tasa lang ng tubig ang inaagawan ko. Ngayon, may puhunan na ako. Pero sa isang larong estratehiya, ang pag-ipon ng kapital ay isang sentensya ng kamatayan. Kailangan mong mamuhunan muli.
Kung hindi ka lalago, mamamatay ka. Lumabas ako sa deck para sa morning briefing. Nakatipon na ang mga babae. Iba ang hitsura nila ngayon. Wala na ang takot. Tuyo ang kanilang mga mukha, may mansa ng mantika at asin ang kanilang mga damit, ngunit nakapokus ang kanilang mga mata. Hindi na sila naghihintay na maligtas. Naghihintay na lang sila ng mga utos. Ulat sa umaga, sabi ko, umalinggaw ang boses ko sa bakal na katawan ng barko. Humakbang si Lynn paharap, tinatapik ang kanyang clipboard. Puno na ang mga patibong ng tubig. Mayroon tayong 6 na litro ng maiinom na condensation. Pinoproseso na ng kitchen team ang natitirang karne ng baboy ramo mula kahapon. Sapat na ang gamit natin para sa 2 pang kainan, pero problema ang init. Kung walang refrigerator, masisira ang karne pagsapit ng gabi. Kailangan natin ng paraan para mapreserba ito. Napansin ko, sabi ko. Kumusta naman ang larangan ng inhenyerya? Lumapit si Sarah, isang matangkad na babaeng may mansa ng grasa sa pisngi at matalim na tingin, isa sa 3 inhenyero. Tinanggal na namin ang mga kable sa loob ng mga ibabang deck. Mayroon kaming 50 metro ng high-tensile steel wire. Natagpuan din namin ang isang set ng heavy-duty manual winches sa storage locker. Kung mayangkla natin ang mga ito sa mga bato, makakapaglipat tayo ng mabibigat na karga. Pero kulang tayo sa wastong mga kagamitan. Mano-mano nating hinahasa ang mga tubo na bakal, lihong. Mabagal ito at hindi kakapit ang mga gilid. Tiningnan ko ang 222 yiko. Oras na para gumastos. Binuksan ko ang system store at pumunta sa tab na Industrial & Crafting. Binili, Professional Metalworking Toolset, Heavy Duty. Halaga, 6 na puli. Binili, Portable Smoking & Curing Kiln, Schematic panandang pandagdag components. Halaga, 4 na puli. Binili, isa 0 DAS Industrial Grade Pulley Blocks. Halaga, 30 puli. Kabuang ginastos, 130 puli. Natitirang balance, 72 yi. Isang mabigat na kahon na gawa sa kahoy at ilang mga bahaging metal ang lumitaw sa kubyerta. Napasinghap ang mga batang babae. Nakita nila akong gumawa ng isang lighter at isang granada, ngunit isa itong buong talyer. Sarah, kunin mo na ang mga kagamitan. Gusto kong palakasin ang mga sibat na yon gamit ang mga panangga para hindi madulas pababa sa tangkay ang mga halimaw pagkatapos matusok, utos ko. Lynn, kunin mo ang mga bahagi ng horno. Magtayo ka ng smokehouse sa baybayin. Gamitin ang mapait na kahoy mula sa gubat, sabi ng biology team na ang usok ay natural na preserbatibo at pantaboy ng insekto. Paano naman kami? Lumingon ako. Si Zhao pala yon. Maputla siya, nalalabo ang mga mata dahil sa magdamag na pagkakasakit at gutom, ngunit nakatayo siya ng tuwid. Sa likuran niya ay nakatayo ang 3 batang babaeng kasama niyang nag-alsa. May hawak silang mga walis at balde na gawa sa hinating mga drum ng langis. Tapos mo na bang linisin ang mga ibabang bahagi ng bahay? Tanong ko. Bawat pulgada, sabi ni Zhao, garalgal ang boses. Kinuskus namin ang kalawang hanggang sa dumugo ang aming mga kamay. Itinapon namin ang mga nakalalasong dahon sa dagat. Handa na kaming magtrabaho, lihong. Pakiusap. Nagugutom na kami. Tiningnan ko siya. Hindi nagsinungaling ang sistema. Target, Zhao. Emosyon, pagsuko, desperasyon, tunay na pagsisisi. Nabuo ang panandang pandagdag 5. Lynn, bigyan mo sila ng kalahating rasyon ng karne ng baboy ramo, sabi ko. Pagkatapos nilang kumain, nasa ilalim sila ng iyong pamumuno. Sila ang magdadala ng kahoy. Sila ang maghahakot ng tubig. Sila ang pangkat ng mga mabibigat na tagapagbuhat hanggang sa magdesisyon ako na iba ang mangyari. Hindi nakipagtalo si Zhao. Tumango lang siya, may luha ng ginhawa na tumulo sa kanyang mukha. Ngunit panandalian lamang ang kapayapaan. Isang mahina at maindayog na kalabog ang nagsimula mula sa dalampasigan. Naglakad ako papunta sa rehas. Nakabalik na ang 3 higante. Pero wala silang dalang karne. 2 sa kanila ang nakaalalay sa pinuno. Ang kanyang kulay granite na balat ay hiniwa sa 3 malalalim na hiwa sa kanyang dibdib. Ang mga sugat ay tulis-tulis at puno ng tuyong itim na dugo. Bumagsak ang pinuno sa mga bato habang humihinga ng malalim. Tumingala siya sa akin na nasa kubyerta. Manggagawa ng apoy.
Ungol niya, mahina ang boses. Ang bakal na likod masyadong malakas. Ang bakal na patpat na ibinigay mo sa amin napakalalim ng pagkakagat nito, ngunit hindi nahulog ang halimaw. Nabali nito ang aming PC. Kinailangan naming tumakas. Nanlamig ang mga batang babae sa kubyerta. Ang mga higanting ito ay 3 metro ang taas at purong maskulado, at sila ay binugbog. Mga mediko. Sa rampa. Ngayon na, sigaw ko. Kinuha ng 4 na estudyante ng medisina ang kanilang mga nailigtas na kit. Gumastos pa ako ng 15 sa medical grade antiseptic & suture kit mula sa system. Sa ilalim ng aking direksyon, bumaba ang mga batang babae sa rampa. Isa itong kakaibang tanawin, maliliit na taong nagtatahi ng isang 3 metrong titan. Ngunit habang tinutusok ng antiseptiko ang mga sugat ng higante, ang kanyang paghinga ay naging matatag. Tiningnan niya ang mga batang babae nang may bagong uri ng paggalang. Target, higanteng tribo. Emosyon, pasasalamat at takot sa mahika ng gamot. Positibo 30. Lumuhod ako sa tabi ng ulo ng higanteng pinuno. Ikwento mo nga sa akin ang tungkol sa Ironback. Bakit hindi ito napatay ng bakal? Ang mga kaliskis, ungol ng higante. Nagpapatong-patong ang mga ito na parang bubong ng isang kuweba. Sa likod at mga gilid, ang bakal na patpat ay basta dumudulas na lang. Kailangan mong tamaan ang lalamunan o ang tiyan. Pero mabilis ang halimaw. Sumusugod ito na parang bumabagsak na bundok. Hindi tayo makakalapit ng sapat para tamaan ang mga malalambot na bahagi nang hindi tayo nadudurog. Tumingin ako sa gubat. Kung hindi namin mapapatay ang mga Ironback, titigil ang mga higante sa pangangaso sa amin. Kung titigil sila sa pangangaso, magugutom ang base. At sa kalaunan, mahahanap ng mga baboy ramo na kasing laki ng kotse ang aming barko. Estratehiya, bulong ko sa sarili ko. Hindi kami lumalaban sa tangke gamit ang kutsilyo. Gumagawa kami ng patibong. Tinawagan ko si Sarah at ang engineering team. Inilatag ko ang mapa ng baybayin. May isang makitid at mabatong daanan 50 metro mula sa barko, sabi ko, habang nakaturo. Sabi ng mga higante, ginagamit ng mga Ironback ang daanang iyon para makarating sa mga lugar na may asin sa tabi ng tubig. 4 na metro lamang ang lapad ng daanan. Matataas na pader na obsidian sa magkabilang panig. Nakakabara, na pagtanto ni Sarah, nagniningning ang kanyang mga mata. Tama. Sarah, gusto kong ikabit ang mga bakal na winch sa mga bato sa tuktok ng mga pader na iyon. Gagamitin natin ang mga pulley at ang alambreng bakal. Hindi natin sasaksakin ang halimaw. Madadaig natin ito. Pero napakalaki nito, Lihong. Kahit ang alambreng bakal ay maaaring maputol kung ito ay tumatakbo ng buong lakas. Hindi kung gagamitin natin ang bigat ng barko, sagot ko. Ipapasa natin ang pangunahing kable mula sa daanan pabalik sa mabigat na winch ng kargamento ng barko. Kapag nagbigay ako ng senyas, gagamitin mo ang mga gears. Ang alambre ay hihilahin ng mahigpit sa lakas ng isang 10 toneladang makina. Puputulin nito ang mga binti ng halimaw o itatalikod ito ng patihaya. At paano natin ito mailalagay sa pas? Tanong ni Lynn. Binuksan ko ang system store. Mga taktikal na pang-akit at kemikal. Pagbili, konsentradong pain na pheromone, Ironback Alpha. Halaga, 30 puli. Hindi namin hinihintay yan. Inaanyayahan namin kayo, sabi ko, sabay hawak sa isang maliit na bote ng salamin na puno ng masangsang at kulay musk na likido. Kasalukuyang balance, 77. Ang sumunod na 6 na oras ay naging masiglang konstruksyon. Ito ang unang pagkakataon na ang lahat ng 24 na batang babae ay nagtrabaho ng may perpektong pagkakaisa. Hinila ng pangkat ng inhinyero at ng pangkat na heavy lifting sa pangunguna ng isang nakakagulat na masipag na si Zhao, ang malalaking kable na bakal patungo sa tamang posisyon. Nagbutas sila ng mga angkla sa mga dingding ng obsidian gamit ang bagong hanay ng mga kagamitan. Naghanda ang mga mediko ng mas maraming tahi at benda, inaasahan ang isang laban. Ang pangkat ng biology, sa pangunguna ni Chen, ay naghanda ng mga garapon ng mapait na pasta upang ibalat sa mga sibat ng mga higante, umaasang ang lason ay magsisilbing paralitiko kung sila ay matamaan. Pagsapit ng kalagitnaan ng hapon, naihanda na ang patibong. Isang high-tensile steel cable ang nakabaon sa ilalim ng manipis na patong ng buhangin sa gitna ng mabatong daanan.
Ito ay konektado sa isang serye ng mga pulley block na patungo pabalik sa rust bucket. Sa barko, nakatayo si Sarah sa tabi ng mabigat na winch ng kargamento, ang kanyang kamay ay nasa pingga. Ang tatlong higante ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangin na may obsidian, natatakpan ng maputlang mga dahon. Hawak nila ang kanilang mga sibat na bakal, naghihintay. Tumayo ako sa gitna ng daanan. Binuksan ko ang maliit na bote ng mga pheromone at ibinuhos ito sa isang tumpok ng tuyong mga palumpong. Nakakapangilabot ang amoy, malaasul, agresibo, at sinauna. Bumalik na kayong lahat sa barko, utos ko. Umakyat ako sa rampa at tumayo sa kubyerta. Ang lakas ng tibok ng puso ko ay tumatama sa aking mga tadyang. Hawak ko ang binocular sa isang kamay at ang winch signal flare sa kabila. Lumipas ang 10 minuto. Tahimik ang gubat. Kahit ang hangin ay tila tumigil. Tapos narinig namin. Bangga. Isang puno ang nabali na parang palito. Pagkatapos ay isa pa. Isang mahina at paos na pagsinghot ang umalingaw-ngaw sa kanyon, na sinundan ng tunog ng mabibigat at nakabaluti na mga plato na naggigiling. Lumitaw ang ironback mula sa hanay ng mga puno. Hindi nagpalabis ang mga higante. Isa itong bangungot ng ebolusyon. Ito ay 4 na metro ang haba, natatakpan ng makakapal at magkakapatong na itim na kaliskis na parang pinukpok na bakal. 2 malalaki at kurbadong pangil ang nakausli mula sa nguso nito, nababalutan ng tuyong putik at dugo. Ang mga mata nito ay maliliit, pula, at puno ng sinaunang galit. Naamoy nito ang mga pheromone. Hindi ito nag-atubili. Nagpakawala ito ng isang dagundong na parang isang makinang desingaw na sumasabog at umandar. Yumanig ang lupa. Isa itong buhay na tangke na gumagalaw sa bilis na 40 kilometro kada oras diretsyo sa makitid na daanan. Teka ni. Bulong ko habang nakatingin sa binocular. Teka ni. Pumasok ang halimaw sa choke point. Pinuno ng napakalaking katawan nito ang espasyo sa pagitan ng mga dingding na obsidian. Nakarating ito sa gitna kung saan naroon ang nakatagong kable. Ngayon din sigaw ko sabay putok ng flare sa ere. Sa barko, ipinihit ni Sarah ang winch lever papunta sa gear. Sumigaw ang kinakalawang na makina ng cargo winch habang kinakapitan nito ang bigat. Ang kable na bakal na nakatago sa ilalim ng buhangin ay naputol pataas na may tunog na parang putok ng baril. Nasalo nito ang ironback direkta sa ilalim ng mga tuhod sa harap nito. Brutal ang pisika. Dinala ng momentum ng halimaw ang 4 na toneladang katawan nito pasulong, ngunit biglang nakaangkla ang mga binti nito sa isang barkong pangkargamento na nakasadsad. Hindi lang basta natisod ang ironback. Tumagilid pa ito. Ang napakalaking nilalang ay gumawa ng isang ganap na pagsirko sa ere. Ang nakabaluti nitong likod ay bumagsak sa mabatong lupa na may isang nakakadurog na buto na dahil. Ang mga dingding ng obsidian ay nabasag dahil sa pagbangga. Nakahiga ang halimaw ng patihaya, ang malambot at walang sandatang tiyan nito ay nakalantad sa langit, ang mga binti nito ay walang silbi na sumisipa sa ere. Sakit, sigaw ko. Tumalon mula sa mga bangin ang 3 higante. Hindi sila gumamit ng bato. Ginamit nila ang mga sibat na pinatibay ng bakal na aming ginawa. Itinusok nila ang mga sibat sa malambot na tiyan ng halimaw. Ang likod bakal ay nagpakawala ng isang pangwakas at nakakakilabot na sigaw bago itinusok ng bigat ng mga higante ang bakal sa puso nito. Bumalik ang katahimikan sa baybayin. Tiningnan ng mga higante ang patay na halimaw, pagkatapos ay ang kable na bakal, at pagkatapos ay pataas sa akin sa barko. Itinaas nila ang kanilang mga duguang sibat at nagpakawala ng isang dagundong ng tagumpay na sinalubong ng 24 na babae sa kubyerta. Misyon na natupad, taktikal na pangangaso. Mga gantimpala, 4,000 kilo na karne na mataas ang kalidad, 200 kilo na nakabaluti na kaliskis, 50 kilo na buto na mataas ang densidad. Target, 24 na babae. Emosyon, ganap na pagkakaisa at panatikong paniniwala sa pinuno. Positibo 300 Target, higanteng tribo. Emosyon, pagsamba. Positibo 150 Kabuang balanse, 527 Hindi lang basta umunlad ang ekonomiya. Umabot na rin ito sa escape velocity. Bumaba ka dyan, sigaw ko, habang dumadaloy pa rin ang adrenaline sa akin. Chen, gusto kong mainat na anihin ang mga kaliskis na yan, iyan ang bago nating baluti.
Sarah, gagamitin natin ang mga buto ng Ironbark para patibayin ang katawan ng barko. Lynn, simulan mo na ang smokehouse. Magkakaroon tayo ng sapat na pagkain para sa isang buwan. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong bahagi lamang ng base building sa pinakadalisay nitong anyo. Ang smokehouse, pinroseso namin ang buong Ironbark. Ang karne ay pinatuyo at isinabit sa smokehouse. Mayroon na kaming matatag at pangmatagalang supply ng pagkain. Ang pagkukulay ng balat, natuklasan ng pangkat ng biolohiya na ang mapait na dahon ng paste, kapag hinaluan ng taba ng baboy ramo, ay maaaring magpapalambot sa mga kaliskis. Sinimulan ng mga inhinyero ang pagtatahi ng mga kaliskis sa makakapal na balat ng katad. Hindi na kami walang kalaban-laban, ginagawa na namin ang mga unang unit ng scale armor. Ang kuta, ginamit namin ang mga winch upang hilahin ang malalaking batong obsidian sa paligid ng base ng barko, na lumilikha ng isang pader na pandepensa. Ang rust bucket ay nagiging isang kuta sa lupa. Ang sistema ng tubig, gumastos ako ng $100 sa isang solar desalination kit. Sa wakas ay nagkaroon na kami ng patuloy na supply ng purong tubig at hindi na umaasa sa condensation. Pagsapit ng katapusan ng linggo, mukhang hindi na makilala ang barko. May mga bahay usok na nakahanay sa baybayin, isang pader na bato ang nagpoprotekta sa aming paligid, at bawat babae ay nakasuot ng itim at kumikinang nakaliskis na tsaleko. Lumipat na kami mula sa survival patungo sa colonization. Naupo ako sa tulay sa gabi, pinagmamasdan ang kampo sa ibaba na may naliliwanagang apoy. Nagtatawanan ang mga batang babae, nagsasalo-salo sa kanila ang mga higante sa pagkain, at sa unang pagkakataon, naramdaman naming pag-aari namin ang islang ito. Binuksan ko ang sistema. Kasalukuyang antas, 1, kinakailangan para sa antas 2, 1,000 ye at kabuang katapatan ng lahat ng asignatura. Tiningnan ko ang balance ko, 527 ye. Nasa kalagitnaan na ako ng biyahe. Pero habang nakatingin ako sa madilim na abot tanaw, naalala ko ang mga Ironbark. Sila ay mga lokal na hayop lamang. Ano ang nangyari nang magpasya ang sistema na maghagis ng isang bagay na matalino sa amin? Hindi ko kinailangang maghintay ng matagal para sa sagot. Kinabukasan, tumakbo si Chen papunta sa tulay, namumutla ang mukha. Laihong! Ang mga higante may natagpuan sila sa hilagang bahagi ng isla. Hindi iyon halimaw. Sinundan ko siya hanggang sa rehas. Isa sa mga nakababatang higante ay may hawak na isang bagay sa kanyang kamay. Isa itong piraso ng kahoy, ngunit hindi ito sanga. Isa itong inukit at pininturahang palaso, mga itim na balahibo, isang dulo na gawa sa obsidian, at isang kakaibang simbolo ng isang nakapulupot na ahas. Nakabit ito sa puno, ungol ng higante. Sariwa. May nagmamasid sa atin. Kinuha ko ang palaso. Perpekto ang balanse ng kahoy. Hindi ito primitibo. Ito ay isang pagkakagawa. Sarah! Zhao! Lin, tahol ko. Doblehin ang oras. Gusto kong matapos ang baluti bago lumubog ang araw. Hindi na tayo nag-isa sa islang ito. Tapos na ang yugto ng honeymoon. Nakapagtayo na kami ng base. Ngayon, kailangan na naming ipagtanggol ito. Kasalukuyang 527 natuklasan ang bagong banta, hindi kilalang pangkat ng may kaalaman. Pagsusuri sa estratehikong haligi, ekonomiya, matatag, mga taktika, napatunayan, pag-unlad, advanced. Ang unang isla ay nagbigay sa amin ng tahanan. Ngunit ang pangalawang isla, ang isla na inihahanda na ng sistema na ipatawag ay malinaw na hindi magiging walang laman. Tumingin ako kay Zhao na ngayon ay mahusay nang naghahasa ng isang sibat na may kaliskis. Naagaw niya ang aking pansin at tumango, may bakas ng matinding determinasyon sa kanyang mukha. Handa na tayo, Lihong, sabi niya. Tiningnan ko ang palaso sa kamay ko. Mabuti pat handa na tayo. Ang palaso na may simbolo ng ahas ay nakapatong sa aking mesa, ang lumang mesa ng chart ng kapitan. Isa itong tahimik na pangako ng digmaan. Pero ang nangyari, ang unang tunay na banta ay hindi magmumula sa gubat. Ito ay nagmumula mismo sa sistema. Nasa kalagitnaan ako ng pagkalkula, sinusubukang alamin kung kaya ko bang bumili ng simpleng perimeter alarm, nang biglang naging pulang-pula ang asul na interface. Isang matinis na digital na tili ang direktang umalingaw sa utak ko. Babala, natuklasan yan ay katiwalaan ng sistema.
Pinagmulan, residual negative miasma, paksa, Zhao. Protocol, penalty phase activated. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Zhao. Nagsusumikap siya. Pareho lang ang rasyon na kinakain niya gaya ng iba. Sumilip ako sa kanya sa bintana. Naghahakot siya ng tubig, ang mukha niya ay nakatakip sa isang malungkot na maskara ng pagsisikap. Saka ko naintindihan. Hindi lang sinusubaybayan ng sistema ang kasalukuyang mga kilos, sinusubaybayan din nito ang enerhiyang naiiwan. Ang mga linggong puno ng puot, inggit, at malisya ni Zhao noong mga unang araw sa barko ay hindi basta-basta naglaho. Nagnanaknak na ito sa madilim na sulok ng mga ibabang kubyerta, at ngayon ay nililinis na ito ng sistema. Lai Hong! Tingnan mo ang tubig, sigaw ni Lin na umalingaw-ngaw sa hangin. Tumakbo ako papunta sa rehas. Kumukulo ang dagat sa paligid ng rust bucket. Pero hindi ito mga bula. Isa itong itim at malangis na putik na umaahon mula sa kailaliman. Mula sa putik na yon, libu-libong nilalang ang nagsimulang gumapang papunta sa katawan ng barko. Sila ay mga shadow crab. Mga kasing laki ng isang plato, parang gawa sila sa likidong obsidian at usok. Wala silang mga shell, mayroon silang mga gumagalaw at medyo transparent na mga karapata. At ang tunog nila ay parang 1,000 gunting na sabay-sabay na pinuputol. Banta, mga parasitong anino. Kakayahan, pagkonsumo ng materyales. Kumakain sila ng metal at laman. Espesyal, ethereal na katawan. Ang mga pisikal na pag-atake ay 70% na hindi gaanong epektibo. Sara! Ipagtanggol ang katawan ng barko, sigaw ko. Agad na kumilos ang pangkat ng inhinyero at ang mga higante. Isang higante ang humampas sa kanyang napakalaking sibat na bakal ang dulo sa isang kumpol ng mga alimango. Dumaan ang sibat sa kanila, tinamaan ang katawan ng hayop na bakal ng may walang kabuluhang klang. Hindi man lang natinag ang mga alimango. Nagkulumpon sila sa mga paa ng higante. Napaunggol siya sa sakit ng magsimulang umusok at matunaw ang kanyang makapal na balat kung saan siya dinampian ng mga anino. Bumalik kayo! Bumalik na kayong lahat sa itaas na kubyerta, sigaw ko. Kumakain sila ng metal. Tinutunaw nila ang barko. Hindi ako nagmamalabis. Kung saan gumagapang ang mga alimango, naglalaho ang kalawang at bakal ng rust bucket na nag-iwan ng tulis-tulis at bakanteng mga butas. Kinakain nila ang aming tahanan mula sa ibaba pataas. Kasalukuyang 527. Binuksan ko ang store habang lumilipad ang mga daliri ko sa mga menu. Kailangan ko ng area of effect defense at kailangan ko ito 5 minuto ang nakalipas. Binili, Aegis Energy Dome, Tier 1 tandang bawas 30 minuto. Halaga, 400 Yi. Binili, alikabok ng banal na paglilinis, antas pang industriya. Halaga, 100 Yi. Kabuang ginastos, 500 Yi. Natitirang balance, 27 Yi. Kumpirmahin. I-deploy. Isang kumikinang na gintong harang ang sumulpot mula sa gitna ng kubyerta, lumawak palabas hanggang sa matakpan nito ang itaas na kalahati ng barko. Ang mga shadow crab na nasa kubyerta na ay tumama sa harang at naglaho at naging mabahong singaw. 23 babae at ang 3 higante ang nagkukumpulan sa loob ng ginintuang simboryo. Ligtas kami sa ngayon. Ngunit sa ilalim ng simboryo, nilalamon pa rin ng mga alimango ang katawan ng barko. Naririnig ko ang umbol ng barko habang nasisira ang integridad ng istruktura nito. Nandito na ba lahat? Napasinghap ako habang pinagmamasdan ang mga takot na mukha. Tiningnan ni Lin ang kanyang clipboard, nanginginig ang kanyang mga kamay. 20-21-22. Lai Hong. Kulang tayo ng 2. Pumunta si Zhao at ang isa sa mga mediko sa ibabang kusina para kunin ang huling pinausukang karne. Ang pinagmulan ng key penalty phase ay si Zhao. At ngayon, siya ay nakulong sa mismong lugar kung saan pinakamatindi ang katiwalian. Ayaw gumalaw ng simboryo, sigaw ni Sara sa kabila ng tunog ng mga alimango. Kung aalis tayo rito, mamamatay tayo. Kung mananatili tayo, lulubog ang barko. Tiningnan ko ang natitirang 27 Yi sa aking balanse. Hindi na ako makakabili ng isa pang dummy. Hindi na ako makakabili ng teleport. Kumuha ako ng isang mabigat na pamatay sunog mula sa dingding at pinunit ang takip nito. Itinapon ko ang supot ng Holy Purification, dos na binili ko lang sa tangke.
Ito ay isang kumikinang at puting pulbos na amoy ozon at insenso. Manatili kayo sa loob ng simboryo, utos ko. Kung magsisimulang tumagilid ang barko, itali ninyo ang inyong mga sarili sa mabibigat na winch ng kargamento. Bababa ka dyan. Hinawakan ni Lin ang braso ko, na lalaki ang mga mata sa takot. Lihong, kakainin ka agad. Gustong linisin ng sistema ang katiwalian, sabi ko, habang naggangalit ang mga ngipin ko. Kung hindi ko isisave ang pinagmulan, hindi matatapos ang parusa. Patuloy lang itong lilitaw hanggang sa mamatay tayong lahat. Lumabas ako ng ginintuang simboryo. Hindi ka panipaniwala ang init. Makapal ang hangin sa labas dahil sa amoy ng nasusunog na metal. Tumakbo ako papunta sa pinto, inalog ang pamatay-apoy. Pagdating ko pa lang sa ibabang kubyerta, lalong lumakas ang tunog. Libo-libong pula at kumikinang na mga mata ang nakasunod sa akin sa dilim. Literal na gumagalaw ang sahig, parang karpet ng mga shadow crab. Pinindot ko ang gatilyo. Isang ulap ng banal na alikabok ang sumabog. Agad ang epekto. Hindi lang ito basta sandata, isa itong kemikal na reaksyon. Ang mga anino ay negatibong enerhiya. Ang alikabok ay purong positibong esensya. Nang magdikit ang mga ito, sumabog ang mga alimango sa mga kislap ng puting liwanag. Nilinis ko ang daan at tumakbo papunta sa kusina. Zhao! Lumabas ka rito! Nakarinig ako ng sigaw mula sa likod ng isang mabigat na pintuang bakal. Sinipa ko ito pabukas. Punong-puno ng tao ang silid. Walang malay ang mediko sa sahig, puno ng paso ang kanyang binti. Nakatayo si Zhao sa isang mesa, iniugoy ang isang mabigat na palayok na bakal na parang isang baliw. Umiiyak siya, ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong takot at labis na pagkamuhi sa sarili. Iwan mo ako, sigaw niya nang makita niya ako. Kasalanan ko. Ang sistema ang nagsabi. Ako ang nandidiri sa lahat. Kunin mo na lang siya at umalis ka na. Umaakyat ang mga alimango sa mga paa ng mesa. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga ito sa kanyang mga paa. Tumahimik ka at tumalon, sigaw ko. Nagspray ako ng napakalaking arko ng banal na alikabok sa paligid ng mesa, na lumikha ng pansamantalang bilog ng puting liwanag. Tinitigan ako ni Zhao ng ilang sandali. Nakita niya ang lalaking sinubukan niyang manipulahin, ang lalaking isinumpa niya, ang lalaking sinubukan niyang nakawin isinasapanganib ang kanyang buhay sa isang nalusaw na barko para iligtas ang pinagmulan ng problema. May kung anong nabasag sa loob niya. Ang huling piraso ng kanyang luma at arogante na sarili ay nadurog sa milyong piraso. Target, Zhao. Emosyon, ganap na pagsisisi sa antas ng kaluluwa. Natukoy ang pagbabago. Hinawakan niya ang walang malay na mediko at tumalon. Nasalo ko silang dalawa, halos manlambot sa bigat. Inispray ko ang huling alikabok sa kisame, na lumikha ng bumabagsak na kortina ng puting liwanag na pumigil sa mga anino ng ilang segundo. Takbo! Mabilis kaming umakyat sa hagdan. Literal na gumuguho ang mga hagdan na bakal sa ilalim ng aming mga bota. Sumisid kami sa ginintuang simboryo kasabay ng pagguho ng ibabang kubyerta sa dagat kasabay ng nakabibinging dagundong. Nanginig ang rust bucket. Wala na ang buong popa ng barko, kinain na. Nakapatong na kami ngayon sa isang tuod ng kumikinang at pilipit na metal. Ngunit biglang pumuti ang pulang screen sa aking paningin. Yugto ng parusa, tapos yan eh. Dahilan, ang pinagmumulan ng negatibong miasma ay sumailalim na sa ganap na pagbabagong anyo ng emosyon. Sa labas ng simboryo, naglaho ang itim na putik sa karagatan. Ang mga shadow crab ay sumingaw at naging kawalan. Sumikat ang araw sa mausok na mga ulap. Bumagsak ako sa kubyerta, hingal na hingal. Nasunog ang baga ko dahil sa alikabok at usok. Nakaluhod si Zhao sa tabi ko. Hindi siya nakatingin sa barko o sa dagat. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay, nanginginig. Pagkatapos ay gumapang siya palapit at idinikit ang noo niya sa deck sa paanan ko. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang sabihin yon. Target, Zhao. Emosyon, walang hanggang katapatan debosyon. Positibo 500Y. At pagkatapos, lumitaw ang notification na hinihintay ko. Napakalaki nito, pinupuno ang buong paningin ko. Kabuang katapatan ay nakamit, 24 paghahati 24 na asignatura. Level Li, Sistema Level 2.
Mga gantimpala, panandang pandagdag 1,000 ye bonus. Pag-unlock, ikalawang pagtawag sa isla. Pag-unlock, advanced na konstruksyon at metalurhiya. Passive income multiplier, 2. Kasalukuyang balanse, 1,527 ye. Tumayo ako at pinagmasdan ang mga batang babae. Naroon silang lahat. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagyayakapan, ngunit lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi bilang isang taong may lighter, kundi bilang kanilang pinuno. Maging ang mga higante ay nakaluhod, ang kanilang malalaki at malalaking ulo ay nakayuko sa tunay na pagkamangha sa light magic na ginamit ko para linisin ang mga anino. Nawala natin ang mga ibabang deck, sabi ni Sarah, nanginginig ang boses habang pinagmamasdan ang pinsala. Ang mga makina, ang imbakan wala na lahat. Nabubuhay na lang tayo sa isang tambak ng basura ngayon. Tumayo ako, ramdam ang bagong lakas ng level 2 na dumadaloy sa interface. 1,500 puntos. Higit pa yon sa kinita ko sa buong unang linggo. Hindi na natin kailangan ng barko, Sarah, sabi ko habang nakatingin sa karagatan. Ang barko ay parang duyan. Panahon na para lumaki tayo. Humarap ako sa grupo. Lin, Zhao, ihanda ninyo ang lahat. Mga mediko, gamutin niyo ang mga sugatan. Ililipat na namin ang lahat sa Pampang. Nagtatayo kami ng isang tunay na pamayanan. Naglakad ako papunta sa pinakadulo ng sirang pana. Ang icon na ikalawang isla ay kumikinang, pumipintig na may ginintuang liwanag. Lai Hong? Lumapit si Lin sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Ginagastos mo ang mga napanalunan, sabi ko. Pinili ko ang icon. Tawag yan pangalawang teritoryo, Denhi Isla ng Kuta. Halaga, 1,000 li. Kumpirmahin? Kumpirmahin. Hindi lang basta nayanig ang mundo sa pagkakataong ito. Umugong ito. 2 milya mula sa ating baybayin, hindi lang basta kumulo ang karagatan, nahati ito. Isang napakalaking lupain, doble ang laki ng kasalukuyan nating isla, ang humampas sa mga alon. Ngunit hindi ito tulis-tulis na bato at gubat. Habang humuhupa ang tubig, nakita namin ito. Perpekto, puting mga pader na bato. Naglalakihang mga tor. Isang daungan na idinisenyo para sa mga barkong pandigma. Isang literal na kuta, na paunang itinayo at umaangat mula sa kalaliman na parang isang Diyos na nalunod. Ngunit habang humuhupa ang alikabok at nagiging matatag ang bagong isla, may napansin ang aking binokular na nagpaiyak sa akin. May usok na pumapailan lang mula sa mga tsimenya ng kuta. Ang mga bandila ng ahas, ang parehong simbolo mula sa palaso, ay iwinawagayway na mula sa mga kuta. Paalala dahil sistema, ipinatawag ang ikalawang teritoryo. Babala, ang isla ay kasalukuyang sinasakop ng The Serpent Empire Vanguard Force. Kasalukuyang layunin, pananakop o diplomasya. Nilingon ko ang aking 24 na anak na babae. Mayroon kaming baluti na may sukat at mga tubo na bakal. Mayroon silang kuta at, malamang, isang hukbo. Well, bulong ko, sabay sara ng interface. Mabuti na lang at hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga shadow crab. Humarap ako sa mga batang babae. Pagbabago ng plano. Hindi tayo magtatayo ng pamayanan. Naghahanda tayo para sa isang pagkubkob. Kabuang 527, bagong antas, 2, estado, pagbubukas ng digmaan. Ang tunay na laro ng estratehiya ay nagsimula na. Nakatayo ako sa gumuguhong proa ng rust bucket habang hinahampas ng hangin ang buhok ko. 1 linggo na ang nakalipas, isa akong nagugutom na lalaki sa isang litson, kinakalkula kung ilang oras na lang ang natitira bago ako pumalya sa paggana ng aking mga bato. Nag-aalala ako tungkol sa isang tasa ng malabong tubig at sa ilang galit na babae na gustong ibato sa akin sa dagat. Ngayon, tumingin ako sa baybayin. Ang 3 metrong taas na mga higante ay nagbubuhat ng malalaking tipak ng karning gawa sa bakal papunta sa mga smokehouse. Ang aking pangkat na, mabibigat na pagbubuhat, sa paunguna ng isang tahimik at nakapokus na Zhao, ay naglilipat ng mga kahon ng mga nailigtas na bakal patungo sa aming bagong kampo sa baybayin. Ginagamit ng mga inhinyero ang mga bagong propesyonal na kagamitan upang pandayin ang itim at kumikinang na mga tsalekong pang-iskala para sa bawat batang babae. Hindi na kami mga refugee. Isa na kaming tribo.
Kasalukuyang katayuan, lihong, antas ng sistema, 2, passive income nas 2, mga puntos ng pagmamahal, G, 527, teritoryo, ang unang isla, 100% kontrol, ang isla ng Kuta, sinusakop ng kaaway. Binuksan ko ang mapa ng system. Ang Fortress Isle ay 2 milya ang layo, kumikinang sa isang mapusok na pulang aura. Inayos ko ang aking binocular. Sa gitna ng ulap ng karagatan, malinaw ko na silang nakikita ngayon. Ang Imperyong Ahas ay hindi lamang isang pangalan. Sa mga puting pader na bato ng Kuta na iyon ay nakatayo ang mga sundalong nakasuot ng berde at gintong baluti. Hindi sila tao. Ang kanilang balat ay matingkad na parang sa ahas, at ang kanilang mga mata ay parang patayong hiwa. Mayroon silang mabibigat na balista na nakakabit sa mga tor, malalaking makinang panghagis ng bolt na malamang ay kayang butasan ang aming barko mula sa 1 milya ang layo. Lai Hong. Lumapit si Lin sa tabi ko, marahang kumakalabog ang kanyang scale armor vest. Inabutan niya ako ng isang tasa ng sariwang tubig na may desalination. Malapit nang matapos ang paglipat. Sira na ang barko, pero sabi ni Sarah pwede niyang gamitin ang natitirang katawan ng barko bilang harang para sa aming base sa lupa. Pero natatakot ang mga batang babae. Nakita nila ang bagong isla. Nakita nila ang mga tor. Dapat silang matakot, sabi ko habang humihigop. Ang takot ay likas na katangian ng isang tao para mabuhay. Pero sabihin mo sa kanila ito, mayroon tayong isang bagay na wala sa imperyo ng ahas. Ano yan? Wala tayong mawawala. At mayroon tayong sistemang logistic na napakataas ang antas. Tiningnan ko ang tab na Advanced Metallurgy na na-unlock gamit ang level 2. Bagong paggawa, mga pangunahing kaalaman sa black powder. Halaga, 200 Yi. Bagong paggawa, paulit-ulit na mga crossbow, steel string. Halaga, 150 Yi. Kung ubusin ko lang ang 527 lei ko ngayon, kaya kong armasan ang 24 kong babae ng mga armas na makakalampas sa plate armor ng mga serpents. Kaya kong gawing walking artillery units ang 3 gens ko. Sarah! Zhao, tahol ko. Tumakbo sila papunta sa paanan ng pana habang nakatingala sa akin. Tapos na ang honeymoon, sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa kampo. Iniisip ng Imperyong Ahas na sinakop na nila ang isang bakanteng kuta. Akala nila sila ang mga Panginoon ng dagat na ito. Hindi pa nila tayo napapansin dahil iniisip nila na mga primitibong tao lamang tayo na naninirahan sa bato. Itinuro ko ang Fortress Isle. Ngayong gabi, dinoble natin ang pagpapatrolya. Bukas, sisimulan natin ang yugto ng advanced development. Gusto kong ang bawat sibat ay may butong bakal sa likod. Gusto kong magsimulang magsanay ang mga inhinyero gamit ang mga kemikal na pinaghalong sangkap. Kung gusto ng mga taong ahas na iyon ang ating karagatan, kailangan nilang pagbayaran ito sa dugo. Target, 24 na paksa. Emosyon, kahandaan sa labanan panatikong kapasyahan. Nabuo na di, positibo 1-2-0. Kabuang balance, 647 Yi. Masigla ang ekonomiya. Nakatakda na ang mga taktika. Bumibilis ang pag-unlad. Biglang umalingaw-ngaw ang isang hudyat ng tambuli mula sa isla ng Kuta. Ito ay isang mahaba, mahina, at mapanglaw na tunog na humahampas sa mga alon. Tumingin ako gamit ang binocular. Isa sa mga sundalong ahas sa pinakamataas na tor ay nakatutok ang isang teleskopyo ng direkta sa rust bucket. Sumenyas siya sa mga tripulante ng isang napakalaking balista. Pinapaikot nila ang makina. Tinutukan nila. Bumabae, sigaw ko. Isang 6 na talampakang haba na bakal na bolt ang sumipol sa ere, naglakbay sa 2 milyang distansya nang may nakapangingilabot na bilis. Bumagsak ito sa itaas na kubyerta ng barko, 3 talampakan ang layo mula sa aking kinatatayuan, na parang papel na dumudurog sa kinakalawang na bakal. Umungol ang buong barko. Sumigaw ang mga batang babae, sumisid at nagtago sa likod ng mga pader na obsidian. Tiningnan ko ang bakal na tornilyo na nanginginig sa kubyerta. Nakaukit ito ng parehong simbolo ng ahas. Hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng malamig at matalas na kalinawan. Sarah, sabi ko, nang mahina ang boses. Kalimutan mo na ang mga sibat. Diretso na tayo sa mga repeater. Zhao, kunin mo ang mga higante.
Kakailanganin natin ng maraming mabibigat na bato. Tumingin ako sa isla ng kuta. Tumatawa ang sundalo, nire-recharge ang balista para sa pangalawang putok. Nasa iyo ang kuta, bulong ko, sabay bukas ng system interface at pag-aalay ng daliri ko sa ibabaw ng black powder, unlock. Pero may kinabukasan ako. Tingnan natin kung kaninong pader ang unang masisira. Ang bakal na tornilyo na nanginginig sa kubyerta ay higit pa sa isang sandata. Ito ay isang deklarasyon. Hindi kami itinuring na kapantay ng imperyong ahas. Itinuring nila kami bilang mga target practice. Matagal akong nakatayo roon, pinagmamasdan ang napakalaking projectile. Nilampasan nito ang 2 milyang karagatan, grabidad, at hangin para tamaan ito ng may katumpakan. Tahimik ang mga anak kong babae, nanigas sa ilalim ng anino ng mga kinakalawang na lalagyan. Ang mga higante ay umatras sa paanan ng mga bangin ng obsidian, sinasabi sa kanila ng kanilang mga sinaunang likas na ugali na kahit ang kanilang makapal na balat ay hindi kayang pigilan ang isang bolt na ganoon kalaki. Sarah, sabi ko, umalinggaw ang boses ko sa biglaang at mabigat na katahimikan ng kubyerta. Tipunin inyo ang pangkat ng inhenyerya. Hindi na lang tayo basta gumagawa ng mga pana. Kakailanganin natin ng isang bagay na makakaabot at makakaantig sa kanila pabalik. Binuksan ko ang system interface. Ang balance ko ay nasa 647 Y. Nag-ipon ako nito para sa isang maulan na araw, pero dumating na ang bagyo. I-unlock, Advanced Chemistry at Pyrotechnics. Halaga, 250 Y. I-unlock, Scavenger's Eye, pag-upgrade ng mapa, pagtuklas ng yaman. Halaga, 100 Y. Kasalukuyang balanse, 277 Y. Parang isang pisikal na pabigat na tumatama sa utak ko ang kaalamang iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang mga formula para sa asupre, uling, at saltpeter. Ngunit higit na mahalaga, gumana ang imata ng mga mananakop. Sa aking mapa sa isipan ng isla, 3 kumikinang na kulay kahel na ugat ang lumitaw sa mga taluktok ng bulkan sa Hilaga, ang mga taluktok na tinawag ng mga higante na mga bundok ng usok. Asupre, bulong ko. Mayroon tayong uling mula sa mga bahay usok na may bakal. Makakakuha tayo ng saltpeter mula sa guano sa mga kuweba ng higante. Pero ang asupre ay naroon sa itaas. Humarap ako sa grupo. Pagbabago ng plano. Hindi lang tayo nakaupo rito at naghihintay sa susunod na pagputok. Kung mananatili tayo sa baybayin, isa-isa nila tayong aatakihin. Maglulunsad tayo ng isang ekspedisyon. Saan? Tanong ni Zhao, ang kamay ay nakapatong sa hawakan ng kanyang bagong kutsilyong bakal. Sa Hilaga, sabi ko. Lin, dito ka titira. Mayroon kang 10 babae at isang higante para bantayan ang barko. Sarah, ikaw at ang mga inhinyero ang baklasin ang mga auxiliary diesel tank ng barko. Kailangan natin ang metal para sa mga pressure chamber. Zhao, ikaw at ang 10 iba pang babae ay sasama sa akin. Pupunta tayo sa mga tuktok. Sinumpa ang mga bundok ng usok, tagalikha ng apoy, ungol ng higanting pinuno, habang humahakbang patungo sa rampa. Ang lupa ay nagbubuga ng apoy. Ang hangin ay nagiging asido. Walang bumabalik mula sa matataas na bundok. Mabuti na lang at mayroon akong medicine magic, sagot ko, sabay sulyap sa medical team. Mga mediko, ihandan nyo ang lahat ng ginawa nating filter at maskara. Akyat tayo sa bulkan. Ang ekspedisyon ay nagsimula pagkalipas ng 1 oras. Ito ay isang nakakapagod na paglalakbay. Ang unang isla ay hindi lamang isang patag na bato, ito ay isang toreng gawa sa bulkan. Habang papalayo kami sa luntian at maputlang gubat ng mga ironbark, ang lupa ay naging tulis-tulis at malasalaming obsidian na pumutol sa mga bota ng mga batang babae. Paunawa sa sistema, ipinapakita ni Subject Zhao ang katangiang pamumuno. Tumaas ang passive degeneration mula sa kanyang squad. Pinagmasdan ko si Zhao. Nasa unahan siya ng hanay, gamit ang kanyang sibat upang subukin ang katatagan ng lupang natatakpan ng abo. Hindi siya nagreklamo kahit minsan. Nang madulas ang isa sa mga batang babae, naroon si Zhao para saluhin siya. Kumpleto na ang pagbabago. Patay na ang spoiled brat, isinilang na ang isang tinyente. Habang paakyat kami ng paakyat, lalong lumalakas ang amoy ng mga bulok na itlog. Nagsimulang lumitaw ang mga dilaw na patong ng asupre sa mga bitak ng mga bato. Tumigil kayo, utos ko. Magsuot kayo ng maskara.
Isinuot namin ang mga krudong pansala na ginawa ng medical team mula sa uling at tela. Tumanggi ang mga higante na magpatuloy pa dahil ang kanilang malalaking baga ay masyadong sensitibo sa usok. Nanatili sila sa hanay ng mga puno, binabantayan ang aming taguan. Biglang pumitik ng malakas ang aking scavenger's eye. Pero hindi ito kulay kahel. Isa itong malalim at sinaunang ginto. Lihong, tingnan mo. Itinuro ni Chen, ang estudyante ng biology, ang isang makitid na siwang sa gilid ng bundok. Hindi iyon natural na kuweba. Masyadong tuwid ang mga gilid. Ang bato ay inukita ng parehong mga simbolo ng ahas gaya ng bolt sa likod ng barko, ngunit ang mga ito ay sinauna na, ginagapas ng libu-libong taon ng abo ng bulkan. Ang islang ito ay hindi nilikha ng sistema, na pagtanto ko, habang hinahawakan ang malamig na bato. Ito ay tinawag mula sa ibang lugar. Ito ay isang himpilan ng lumang imperyo. Papasok na ba tayo? Tanong ni Zhao, habang ang kanyang sibat ay nakatutok sa madilim na bukana. Kailangan muna natin ng asupre, sabi ko, pero ang kuryosidad ay isang mabisang gamot. Teka. Tingnan mo ang timbangan. Natuklasan ang nakatagong layunin, galugarin ang Serpent Vault. Potensyal na gantimpala, Tier 3 technology sinaunang mga relikya. Papasok na tayo, napagpasyahan ko. Pero maging maingat. Kung ipinatawag ng sistema ang islang ito, baka ipinatawag din ito ang mga gwardiya. Pumasok kami sa kulungan. Isa itong mahaba at pahilig na lagusan na patungo sa kaibuturan ng bulkan. Nakakagulat na malinaw ang hangin dito, pinapanatiling sariwa ng isang sinaunang sistema ng bentilasyon na umuugong pa rin ng may mahina at mahiwagang vibration. Pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, bumukas ang lagusan patungo sa isang napakalaking silid. Ang sinag ng aking flashlight ay tumagos sa kadiliman na nagre-reflekta sa libu-libong metal na ibabaw. Isa itong taguan ng mga armas. Pero hindi para sa mga tao. Daan-daang terno ng berdeng baluti ang nakasabit sa mga dingding na idinisenyo para sa mabibilog at balingkinitan na pangangatawan ng mga tao halaga. Pero sa gitna ng silid ay may kung anong bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Isa itong bangka. Hindi kahoy. Isa itong makinis at makitid na sasakyang dagat na gawa sa kulay pilak na haluang metal, na hugis pating pang-aso. Wala itong mga layag, walang mga sagwan. Isa itong submersible, bulong ko, habang naglalakad papunta rito. Isang sinaunang barkong pang-eskapyot na gawa sa ahas. Pagsusuri sa sistema, sinaunang barkong pang-scout na The Sea Wraith. Katayuan, offline. Nangangailangan ng 500 para muling ma-activate. Tiningnan ko ang balance ko. 277 yi. Kulang. Ngunit ang silid ay puno rin ng mga garapon ng pinong asupre at mga garapon ng kakaiba at kumikinang na asul na likido. Lihong, ang mga garapon na ito, sigaw ni Chen. Hindi lang ito basta asupre. Ang asul na likidong ito tumutugon ito sa init. Parang biolohikal na panggatong. Iempake mo lahat, utos ko. Bawat garapon, bawat piraso ng pinong metal. Zhao, tulungan mo silang magkarga ng mga dala ng mga higante. Wala kaming iwan kahit 1 gramo nito. Habang sinisimulan ng mga batang babae ang pagbubuhat ng mga kahon, isang tunog ng paggiling ang umalingaw-ngaw sa silid. Mula sa mga anino sa likuran ng silid, may kung anong humiwalay sa dingding. Ito ay isang tagapagbantay. Isang mekanikal na kayarian na gawa sa tanso at obsidian na hugis higanteng kobra. 5 metro ang haba nito at ang mga mata nito ay kumikinang sa isang masamang pulang ilaw. Bumuo kayo ng bilog, sigaw ko. Sibat! Ang kobra ay tumama ng napakabilis. Tumama ito sa obsidian na sahig kung saan ako nakatayo kanina na ikinabasag ang bato. Sumugod pasulong si Zhao, ang kanyang sibat na may kaliskis ay tumama sa leg ng kobra. Kayang-kaya ng bakal, ngunit masyadong makapal ang tansong balat ng kobra. Nakasuot ito ng baluti, sigaw ni Zhao, habang tumatalon pa atras habang humahampas ang buntot nito, muntik nang tumama sa ulo niya. Binuksan ko ang system store. Kailangan ko na ngayon ng solusyon para sa mga high damage. Binili, kinetic breaker, single-use overload. Halaga, 150 yi. Kasalukuyang balanse, 147 yi. Isang maliit at nanginginig na aparato ang lumitaw sa aking kamay. Mukha itong isang tuning fork na gawa sa maitim na salamin.
Zhao, alisin mo siya. Kailangan kong makarating sa puno ng bungo niya. Dito. Hindi nag-atubili si Zhao. Inihagis niya ang kanyang sibat, hindi para pumatay, kundi para tumama sa ulo ng kobra. Habang ibinaling ng konstruksyon ang mapulang tingin nito sa kanya, tumakbo ako ng mabilis. Inakyat ko ang matutulis na bato sa dingding ng silid at tumalon. Nadapa ako sa malamig at metal na likod ng kobra. Ang panginginig ng mga panloob na gear nito ay parang ugong ng purong lakas. Itinapat ko ng malakas ang kinetic breaker sa pinagtahian kung saan nagtatagpo ang ulo at katawan nito at saka pinilipit. Umihihi. Isang napakalaking bughaw na enerhiya ang dumaloy sa istruktura. Kumislap at namatay ang pulang ilaw sa mga mata nito. Ang 5 metrong tansong ahas ay bumagsak sa sahig, hindi gumagalaw. Tahimik na nakatayo ang mga batang babae, habol-habol ang kanilang hininga sa malamig na hangin. Patay na ba ito, patay na ba? Tanong ni Chen. Sa ngayon, sabi ko, sabay bagsak sa konstruksyon. Pero kaka-alarm lang namin. Tingnan mo. Sa likuran ng silid, isang serye ng mga ilaw ang kumikislap. Isang holographic na mapa ng arkipelago ang nakaproject sa ere. Ipinapakita nito ang aming isla, ang Fortress Isle, at 12-12 ng iba pang mga isla, lahat ay minarkahan ng simbolo ng ahas. Ngunit isang isla, sa malayong hilaga, ay kumikinang sa puting liwanag. Bagong layunin, ang pinagmulan. Lokasyon, ang dakilang templo ng hari ng ahas. Hindi na lang ito tungkol sa pagkaligtas sa isang nawasak na bangka, sabi ko, habang nakatingin sa mapa. Nagigising na ang imperyong ahas. Ang mga islang ito lahat sila ay nagdurugtong. Kung hindi natin sakupin ang kuta na iyon, gagamitin nila ang mga kuta na ito para lipulin tayo. Kung gayon, sakupin natin ang kuta, sabi ni Zhao, ang kanyang boses ay puno ng bago at madilim na kumpiyansa. Pinulot niya ang isang piraso ng sirang istruktura, isang mahaba at matalas na talim ng obsidian. Mayroon tayong asupre. Mayroon tayong asul na panggatong. Umuwi na tayo at gumawa ng apoy. Mas mabilis ang pagbaba ng bundok dahil sa adrenaline at bigat ng aming mga dala. Nang marating namin ang hanay ng mga puno, papalubog na ang araw, at pininturahan ang karagatan ng mga kulay dugo at ginto. Nang marating namin ang rust bucket, tumakbo si Lin para salubungin kami. Malungkot ang mukha niya. Pinaputok na naman nila, sabi niya, sabay turo sa barko. 2 pang tornilyo ang nakapasok sa katawan ng barko. Ang isa ay tuluyang sumira sa kusina. Ang barko ay lalong humihilig. Pinapainit nila ang kanilang mga bala, sabi ni Sarah, na sumama sa amin. Tatamaan nila ang mga pangunahing tangke ng gasolina bukas. Kung mangyari iyon, ang buong barko ay malulubog. Wala na silang bukas, sabi ko. Sarah, gaano katagal ihahalo ang pulbos? Gamit ang pinong asupre na dala mo. 4 na oras. Pero saan natin ito pinapaputok? Wala tayong mga kanyon. Tiningnan ko ang mga garapon ng asul na likidong ninakaw namin mula sa vault. Hindi natin kailangan ng mga kanyon. Nasa atin ang mga higante. At nasa atin ang mga tubo ng barko. Ang gabing iyon ay parang isang masiglang panaginip para sa industriya. Ang mga inhinyero, na pinalakas ng mga propesyonal na kagamitan at mga bagong blueprint, ay ginawang mga tubong mortar, ang mabibigat na tubo ng barko. Wala kaming sopistikadong sistema ng pagpuntirya, pero mayroon kaming mas mahusay, ang mga higante. Nakatayo ako sa baybayin habang ang 3 metrong titan ay nagsasanay na hawakan ang mga tubo na bakal. Sapat ang lakas ng mga ito para magsilbing buhay na karwahe ng baril, na hinihigop ang pag-atras na maaaring makabasag sa tadyang ng isang tao. Ginugol namin ang gabi sa paghahalo ng blue powder, isang kombinasyon ng sinaunang panggatong ng serpent at ng aming sariling itim na pulbos. Nagliyab ito ng may nakapangingilabot at matingkad na tindi. Paunawa sa sistema, bagong imbensyon, mga mortar na nagliliyab ng ahas. Taktikal na bentahe, positibo 200% pinsala sa pagkubkob. Pagsapit ng 4 oras left, handa na kami. Nakatayo ako sa dalampasigan, pinagmamasdan ang isla ng kuta. Tiwala ang mga sundalong ahas. Hindi nila kami nakitang gumalaw sa dilim. Akala nila ay nagkukulong pa rin kami sa mga guho ng aming barko. Lihong, bulong ni Lin habang nakatayo sa tabi ko. Hawak niya ang paulit-ulit na pana, ang tali nitong bakal ay mahigpit. Talaga bang ginagawa natin ito?
24 tayo laban sa isang kuta. Hindi lang kami 24, sabi ko, habang nakatingin sa tatlong higanteng nakatayo sa likuran namin, bawat isa ay may hawak na 12 talampakang tubo ng bakal na mortar. Kami ang unang bagong kapangyarihan sa karagatang ito. At oras na para ipakilala namin ang aming mga sarili. Itinaas ko ang aking kamay. Mga higante. Asintahin niyo ang mga Thor. Sarah, Zhao, ihanda niyo ang mga balsa. Itinagilid ng mga higante ang mga tubo. Hindi nila kailangan ng degree sa matematika, buong buhay nila ay naghahagis sila ng mga malalaking bato. Alam nila ang trajectory. Apoy. Sumabog ang gabi. Tatlong guhit ng puting-asul na apoy ang umugong mula sa mga tubo ng mortar na nagliwanag sa buong baybayin. Ang pag-atras ay nagpaatras sa mga higante ng isang hakbang, ngunit nanatili silang matatag. Ang mga projectile, mabibigat na bakal na lalagyan na puno ng blue powder, at mga piraso ng obsidian, ay arko sa ibabaw ng 2 milyang karagatan. Sa Fortress Isle, halos walang oras ang mga sundalong ahas para tumingala. Boom! 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 Ang tuktok ng pangunahing Thor ng balista ay hindi basta nabasag, ito ay sumingaw. Isang ulap ng puting apoy ang bumalot sa mga kuta. Ang sigaw ng mga taong ahas ay umalingaw-ngaw sa tubig, payat at matinis. Muli, umbol ko. Isa pang putok. Sa pagkakataong ito, narating namin ang Gate House. Ang naglalakihang puting pader na bato, na inaakalang matibay, ay nabasag sa init ng blue powder. Ngayon na. Ilunsad na ang mga balsa. Nakagawa na kami ng 3 malalaking balsa mula sa natitirang mga troso ng barko, na pinapagana ng mga simpleng propeller na hinakbang ng kamay na inilagay ng mga inhinyero. 10 babae sa bawat balsa, kasama ang mga higanteng lumalangway sa tabi, nagsisilbing mga tugboat. Tinawid namin ang 2 milya sa ilalim ng takip ng usok at kaguluhan. Ang imperyong ahas ay nasa lubos na kagulo. Hindi pa sila nakakita ng artilerya. Hindi pa sila nakakita ng apoy na nagliliyab sa bato. Nang dumadaong ang aming mga balsa sa pantalan ng kuta na gawa sa puting bato, tumalon ako pababa, hawak ang aking espadang bakal. Linisin ang pantalan. Mga mediko, manatili sa gitna. Mga pana, puntiryahin ang mga kuta. Ang labanan ay parang malabong bakal at apoy. Mabibilis ang mga taong ahas, ang kanilang mga rapier ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit sanay na silang makipaglaban sa ibang mga sinaunang tribo. Hindi sila handa para sa isang pangkat ng mga babaeng kumikilos sa isang tactical phalanx, protektado ng itim na baluti na may sukat na nakatalikod sa kanilang mga talim. Si Zhao ay isang ipuipo. Gumalaw siya sa mga bantay na ahas na parang anino, ang kanyang obsidian blade ay nakakahanap ng mga puwang sa kanilang berdeng plate armor. Nang magsimulang sumilip ang araw sa abot tanaw, ang bandila ng ahas ay napunit na. Nakatayo ako sa gitna ng patio ng kuta, napapaligiran ng aking 24 na anak na babae at ng 3 pagod na higante. Ang pangkat ng mga ahas ay itinaboy pabalik sa dagat o nabihag. Tapos inay-then pagsakop, kuta ng puting bato. Nakuha ang bagong teritoryo. Tumaas ang populasyon, positibo 30 bilanggong ahas, lakas paggawa. Gantimpalan ang sistema, panandang pandagdag 2,000 yi. Kabuang balanse, 2,147 yi. Naglakad ako paakyat sa pinakamataas na Thor. Mula rito, natatanaw ko ang buong arkipelago. Hindi lang ito ilang isla. Daan-daan ang mga ito na umaabot sa hamog. At sa malayong distansya, natatanaw ko ang liwanag ng iba pang mga apoy. Ibang mga pinunong tinawag. Ibang mga imperyo. Sumama sa akin si Lin, nakatingin sa bagong mundong kakaangkin lang namin. Nagawa namin, bulong niya. Mayroon kaming kuta. May pagkain. May kinabukasan. Simula na tayo, pagtatama ko sa kanya. Binuksan ko ang system interface. Sa pamamagitan ng 2,000 points, sa wakas ay ma-unlock ko na ang E-Ancient Scout Ship pabalik sa bulkan. Makakabuo na ako ng fleet. Ma-explore ko na ang E-Origin Source. Pero habang tinitignan ko ang mapa, isang bagong ikon ang lumitaw. Isa itong kumikislap na berdeng tuldok sa malayong silangan. Papalapit ito sa amin. Babala, may natukoy na hindi kilalang signal. Transmission, may iba pa ba rito? Ito ang cruise ship na Majestic.
May 22 pasahero kami at sinasakyan namin ng tubig. Pakiusap tulungan mo kami. Tumingin ako kay Zhao, pagkatapos kay Sarah, pagkatapos ay sa umuusok na mga guho ng aming lumang barkong pangkargamento. 12 katao. Isang cruise ship. Kung darating sila, ang aking 24 kababaeng sistema ay madudurog sa bigat ng kanilang mga pangangailangan. Oh! Maaaring sila ang hukbong kailangan ko para sakupin ang buong karagatan. Lihong, tanong ni Zhao, napansin ang ekspresyon ng mukha ko. Ano yon? Mas lumaki ang mundo, sabi ko, habang may malungkot na ngiti sa aking mukha. Sarah, kalimutan mo na ang mga mortar. Simulan mo nang magtayo ng shipyard. May misyon tayong pagsagip. Tumingin ako sa sumisikat na araw. Nagsimula kami bilang isang pudel sa disyerto, isang wasak na barko sa ibabaw ng bato. Ngayon, kami na ang mga may-ari ng isang kuta, at ang abot tanaw ay tumatawag. Simple lang ang estratehiya, lumawak. Mabuhay. Manaig. At mayroon akong 2,147 puntos na magagastos. Kasalukuyang Yi, 2,147, teritoryo, level 2 fortress, hukbo, 24 na elite units, 3 giants, 1 scout ship, pending, susunod na layunin, ang krisis sa cruise ship.